Good morning mga kapadyak. Ayan, so welcome to our vlog for today. Ayan, no. So ang topic natin today is about the secret to saving and building your future. So ito yung book na to, yung ginagamit namin sa aming financial education mission, no, sa pag-share ng financial education sa mga kababayan natin. So dito tinuturo lang naman no, yung how to build your solid financial foundation. Siyempre, pinag-uusapan muna natin dito yung pag-build no, from the ground up. Like for example, no, ito yung pinaka ano natin no dito sa ano natin, ang unang-unang dapat na bini-build natin is yung healthcare. No, 'di ba? Tayo pag nagtrabaho tayo, usually hinahanap natin benefits yung magkaroon tayo ng healthcare, 'di ba? Sa company kasi syempre mahirap magkasakit. You cannot provide for your family pag ikaw ay sakitin or magastos, no? Yan. So you need to have healthcare na while you are working at also syempre pagdating sa senior years natin, no, dapat meron pa rin tayong healthcare sa pagtanda kasi syempre mahal magkasakit sa Pilipinas. And then next dyan, yung tinatawag nating protection o yung mga life insurances natin, no? So, dapat, no, sa mga company, di ba, pag may mga group insurances yan, no, pero hindi lahat ng company, no? Usually, pag nasa mga high risk na mga work ka, usually kinukunan ka ng mga insurance, no? Pero syempre dapat meron ka rin on your own. No? Bakit? Kasi as breadwinner, kailangan meron tayong life insurance protection. Yan. And then dapat minamanage natin yung pangatlo, yung debts, yung mga utang natin, no? Yung dapat minamanage natin, ini-eliminate natin kasi mahirap magsimula ng earning nakakabang na pag-iipon kung ikaw ay maraming utang, no? Personally, na-experience ko yan. So, one of the reasons why I joined ING is yung sa ganyan, no? Yung nagkaroon ako ng 5 million na utang, no? So, ang hirap gumalaw, ang hirap ng wala freedom pag may utang ka, di ba? So, kung hindi mo to i-eliminate, hindi mo to i-manage ng tama, pwedeng magkaroon ka ng mga mental breakdowns, no? Pwede ka magkaroon ng anxiety, depression, at syempre wala kang freedom, hindi ka makalabas, di ba? Hindi ka makatingin ng maayos sa mga pinagkautangan mo, di ba? So, yun ang isa sa mga purpose kung bakit kailangan natin ma-eliminate agad-agad yung mga utang din. Syempre, di ba, mahirap mang merong utang. And then, syempre, mag-create tayo ng emergency funds, no? So, dito, at least 3 to 6 months of total monthly expenses. For example, ang gastusin mo sa isang buwan is 10,000. So, at least 3 to 6 months yan, 30 to 60,000 nakatabis ba? No? So, yan isa sa mga dapat na meron kang naki, no? Kasi hindi mo alam kung darating ang emergency. Diba? And then lastly, no, yung tinatawag ng investment. So, syempre, sa pagbibili ng investment, no, ano ba yan? Ano yung purpose niya muna? No? Bakit ka mag-invest? Para ba yan sa retirement mo? Para ba yan sa college fund ng anak mo? Para ba yan sa dream house, dream car, or any na mga goals mo sa future. So, ito yung mga dapat, no, after mo ma-accomplish yung nauna kong binanggit, dapat tsaka ka pala mag-invest, diba? So, yan yung psychology niya, yung pag-build ng solid financial foundation. Bakit? Typically, ang maraming sa atin, no, minsan scam, no, sa investment na pupunta. Just like the house. Usually, no, inuuna natin yung investment. No? Sa pag-build na bahay, hindi mo pwedeng unahin yung bubong. Dapat yung foundation muna. Kasi anything that will happen sa'yo in the future. Like for example, inuna mo nga investment, karoon ka ng emergency, ano yung typical na mangyayari? Siyempre, i-withdraw mo yung investment mo kahit hindi pa siya kumikita. No? At tapos marami ka pang utang. No? Yung utang mo, monthly ang interest, yung investment mo yearly. Di ba? So, ang utang mo yung pag-interest ng investment mo. Then, if something happens na wala yung breadwinner, ano mangyayari? How will the family survive with your investment? Paano kung bagsak yung market, di ba? So, very important meron kang life protection. And then, syempre, pagka nakasakit, ano ba yung typical nangyayari pag mayroong sakit, di ba? Usually, ang nangyayari is either ibebenta na ipundar na bahay, kotse, o mangutang. No? Siyempre, yan ang problema ng pagkakasakit. So, dapat, no, may order priority tayo. So, dapat, sundin natin, no, yung tinuturo natin na solid financial foundation. So, sa mga kapadjaks, I hope meron kayong natutunan ngayong ating topic. No? So, I hope to see you again in the future. God bless and ride safe po sa lahat. Thank you.